Well mga kapopong, si Alex Eala ay gumawa ng kasaysayan matapos masungkit ang kampyonato sa Mubadala DC Open, ang kanyang kauna-unahang titulo sa Women's Tennis Association Tour. Dahil sa tagumpay na ito, siya ang naging unang Pilipino na nanalo ng WTA singles title. Itinuturing itong pinakamalaking tagumpay sa kanyang profesional na karera at isang patunay na kabilang na siya sa mga pinakamahusay na manlalaro ng women's tennis sa buong mundo. Sa finals, hinarap ni Eala ang world number 3 at top seed na si Jessica Pegula. Naging kakaiba ang laban dahil naantala ito ng malakas na ulan at ipinagpatuloy kinabukasan. Matapos matalo sa unang set, 4-6, nagpakita si Alex ng matinding determinasyon upang manalo sa ikalawang set, 6-4, bago tuluyang dominahin ang huling set, 6-love, upang makuha ang kampyonato. Ipinakita ng laban ang kanyang tibay ng loob, disiplina at kakayahang bumawi kahit laban sa isa sa pinakamahuhusay na manlalaro sa mundo. Hindi lamang ang finals ang naging kahanga-hanga sa kanyang kampanya. Sa buong torneo, tinalo ni Eala ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa women's tennis. Kabilang dito, sina Olympic champion Zheng Qinwen, defending champion Leylah Fernandez, WTA champion Elina Svitolina, 4-time Grand Slam champion Naomi Osaka, at sa huli ay si Jessica Pegula. Dahil dito, napatunayan niyang hindi lamang siya umaasa sa isang malaking panalo, kundi may kakayahan siyang makipagsabayan at manalo laban sa mga nangungunang atleta sa WTA Tour. Malaki rin ang naging gantimpala ng kanyang tagumpay. Bilang kampeon ng WTA event, nakakuha si Eala ng 500 ranking points, dahilan upang umakyat siya sa world number 20, ang pinakamataas na ranggo na naabot ng isang Pilipinong manlalaro sa kasaysayan ng WTA. Dahil sa mas mataas na ranggo, mas malaki ang pagkakataon niyang makapasok sa mga pangunahing torneo tulad ng US Open at iba pang prestihiyosong kompetisyon nang hindi na dumaraan sa qualifying rounds. Bukod sa ranking points, tumanggap din si Eala ng humigit kumulang $252,000 o tinatayang 15 milyong piso bilang premyo. Ito ang pinakamalaking halagang napanalunan niya sa isang torneo sa kanyang karera. Inaasahan ding magbubukas ang kanyang tagumpay ng mas maraming sponsorships, endorsement deals at iba pang oportunidad na makatutulong sa kanyang paglago bilang isang profesional na atleta. Higit pa sa personal na tagumpay, naging mahalaga rin ang panalo ni Eala para sa Pilipinas. Sa isang bansang mas kilala sa basketball at boxing, ipinakita niya na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino sa pandaigdigang antas ng tennis. Ang kanyang tagumpay ay nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataang atleta na nangangarap na magtagumpay sa internasyonal na kompetisyon. Maaari rin itong magbigay ng mas malaking suporta sa pagpapaunlad ng tennis sa bansa. Matapos ang kanyang makasaysayang panalo, nagpasalamat si Eala sa kanyang pamilya, mga coach, supporters at sa lahat ng Pilipinong patuloy na sumusuporta sa kanya. Inilarawan niya ang kampyonato bilang katuparan ng matagal na niyang pangarap. Ang emosyonal niyang pagdiriwang ay sumasalamin sa maraming taon ng pagsisikap, sakripisyo at dedikasyon mula pa noong siya ay matagumpay na junior player hanggang sa pagiging profesional. Well mga kapupong, ang panalo ni Alex Eala sa Mubadala DC Open ay hindi lamang isang personal na tagumpay kundi isang makasaysayang sandali para sa Philippine sports. Ang kanyang unang WTA title, career high ranking, malaking premyo at sunod-sunod na panalo laban sa mga elite na manlalaro ay nagpapatunay na isa na siyang seryosong contender sa world stage. Higit sa lahat, ipinakita niya na sa pamamagitan ng disiplina at determinasyon, kayang maabot ng isang Pilipino ang pinakamataas na antas ng tagumpay sa international tennis competition. Well mga kapupong, muling naging sentro ng usapin sa sektor ng enerhiya, ang nuclear power matapos ihayag ni Marcos ang panawagang muling pag-aralan ang paggamit nito bilang alternatibong pinagkukunan ng kuryente sa bansa. Layunin ng pamahalaan na mapalakas ang seguridad sa supply ng enerhiya, mapababa ang presyo ng kuryente at mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa inaangkat na fossil fuel sa gitna ng pabago-bagong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sa kanyang ikalimang State of the Nation address, sinabi ni Marcos na panahon na upang muling pag-isipan ang paggamit ng nuclear energy bilang bahagi ng pangmatagalang solusyon sa lumalaking pangangailangan ng bansa sa kuryente.
Binigyang diin niya na bagamat pangunahing konsiderasyon ang kaligtasan ng publiko, matagal nang ligtas na ginagamit ang nuclear technology sa larangan ng medisina, agrikultura, water treatment at iba pang industriya. Aniya, maaari na rin itong maging maaasahang pinagkukunan ng malinis at tuloy-tuloy na supply ng elektrisidad. Kasunod ng pahayag ng Pangulo, kinumpirma ng Department of Energy na nagsasagawa ito ng pagsusuri sa ilang lugar na posibleng pagtayuan ng mga nuclear power plant. Kabilang sa mga pinag-aaralan ng Bataan, Batangas, Cavite at General Santos City. Sinusuri ang mga ito batay sa mga pamantayan tulad ng katatagan ng lupa, panganib sa kalikasan, supply ng tubig para sa operasyon ng planta, koneksyon sa power grid at distansya sa mga komunidad. Iginiit ng Department of Energy na wala pang pinal na napipiling lokasyon at daraan pa ang anumang proyekto sa masusing pag-aaral, regulasyon at konsultasyon sa publiko. Patuloy ding isinasama sa mga opsyon ng Bataan Nuclear Power Plant, ang kauna-unahang nuclear facility ng bansa na natapos noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Gayunman, hindi ito kailanman pinatakbo matapos ang aksidenteng nuklear sa Chernobyl noong 1986 at dahil na rin sa mga isyu sa kaligtasan at aligasyon ng katiwalian sa pagtatayo nito. Samantala mga kapupong, iminungkahi ni Pangasinan 2nd District Representative Mark Cojuangco ang Panay Island bilang isa pang posibleng lokasyon ng isang nuclear power plant. Ayon sa kanya, ang estratehikong lokasyon ng Panay sa Western Visayas kasabay ng patuloy na paglago ng ekonomiya at pagtaas ng demand sa kuryente, ay ginagawa itong angkop na lugar para sa isang pasilidad na makapagbibigay ng matatag at mas murang supply ng kuryente. Naniniwala siyang makatutulong ito upang makahikayat ng mas maraming pamumuhunan at mapabilis ang pag-unlad ng ekonomiya sa rehiyon. Pero mga kapupong, muling umusbong ang mga pangamba ng ilang environmental groups at eksperto hinggil sa kaligtasan ng nuclear power. Lalo na dahil kabilang ang Pilipinas sa mga bansang madalas tamaan ng lindol, pagputok ng bulkan at malalakas na bagyo. Iginiit nila na kinakailangan ang mahigpit na regulasyon, malinaw na pamamahala at pagsunod sa pandaigdigang pamantayan sa kaligtasan bago ipatupad ang anumang proyekto. Bilang tugon, tiniyak ng pamahalaan na walang itatayong nuclear power plant hanggat hindi nito natutugunan ang lahat ng teknikal, pangkapaligiran at pangkaligtasang rekisito. Habang nagpapatuloy ang pagsusuri sa mga posibleng lokasyon, muling nabibigyang pansin ang papel ng nuclear energy bilang isa sa mga pangmatagalang solusyon sa lumalaking pangangailangan ng bansa sa enerhiya. Sa muling pagbuhay sa usapin ng Bataan Nuclear Power Plant at sa pag-aaral ng mga bagong lugar tulad ng Panay Island, layunin ng pamahalaan na makamit ang mas ligtas, matatag, at abot-kayang supply ng kuryente para sa mga Pilipino. Pero ang tanong ko sa inyo mga kapupong payag ba kayo dito sa nuclear power plant? Well, okay lang ba na i-comment nyo ang inyong sagot sa comment section?